Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kristo, kawan mo kami. Kristo, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambahin na naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang mamuhay bilang tagapangaral sa namaasang katotohanan mo sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ika-4 na buwan ng ika-5 taon ng pagkatapon ng kay Haring Joaquin. Ako, saserdote at anak ni Buzi, ay nasa Kaldea sa baybayin ng ilog Kebar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na nabuhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ang paglipad ang 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong 6 tao. Mula sa baywang nito,
Pataas ay nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw, na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa'y langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa lahat at lupa'y walang kasumbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Asalay lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis sa mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon hindi pinagbabayad ang mga mamamayan, gayunpaman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makakita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga po ay ating sisimulan na mapakinggan sa ating unang pagbasa ang aklat ni Propeta Ezekiel. Ang ating po napakinggang unang pagbasa ay tagpo na kung kailan tinawag ng Diyos si Ezekiel bilang kanyang propeta. Pero anong kakaiba dito? Si Ezekiel po ay nabuhay nung mapatapos sa Babylonia ang mga Israelita.
Siya'y bahagi ng una o ikalawang deportees mula sa Jerusalem patungo po sa Babylonia. Ngayon, anong kakaiba dito? Ang dumating ang pagtawag ng Diyos kay Ezekiel, hindi sa templo ng Jerusalem, kundi saan? Sa isang banyagang lupain sa Babylonia. Doon dumating ang pagtawag ng Diyos kay Ezekiel sa Babylonia. At anong pinapaalala nito sa pagkakataong iyon? Na maski na sila ay nasa pagkakatapos sa Babylonia, maski sila ay nasa banyagang lupain, ang Israel, ang Diyos ay patuloy silang sinasamahan. Bagaman sila nasa pagkakatapos sa Babylonia, ito'y magpapalala sa kanila na kahit sa ganung sitwasyon, ang Diyos ng Israel ay patuloy silang sinasamahan. Ngayon, sa pagpapatuloy ng ating pagbasa, ay ating natunghayan dito ang isang pangitain mula kay Ezekiel. At ang nilalaman lamang ng pangitain ito ay simple lang. Simple in the sense na itinagpahayag ng kadakilaan, kaluwalhatian ng Diyos. Mahirap pong umunawain ang mga kasulatan ni Ezekiel. Sa katunayan po, yung mga guro sa Lumang Tipan at maging sa Bagong Tipan, ipinagbabawal na basahin ang aklat ni Propeta Ezekiel kung ikaw ay hindi pa 30 years old and above. Pag 30 years old below ka, hindi mo pa ito pwedeng basahin. Sa kanila na nga, yung mga pamamaraan ng pagsulat ni Ezekiel ay sa pamamagitan ng mga simbolo at minsan may mga pagkakataon na napakahirap na unawain ng mga pananalita ng nilalaman ng sulat ng aklat ni Propeta Ezekiel. Kaya dito makikita natin sa ating unang pagbasa ang pagsulat niya tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, kung sa ating unang pagbasa ang kaluwalhatian ng Diyos ang pinakita, sa ating ebanghelyo ay ating makikita dito yung pagiging ordinaryong tao ni Jesus. Na siya, sa kanyang pagkakabang tao, sa likod ng kanyang pagiging Diyos, ay isa din siyang ordinaryong tao ng pagkakataong yaon. Ang issue na pinapakita sa atin dito ay tungkol sa pagbabayad ng buwis. Sa Israel, na sila nasa ilalim ng impero ng Roma, napakarami nilang binabayarang buwis. At isa na dito, tinatawag natin temple tax. At ito yung tinanong nung maniningil ng buwis kay Pedro, kung nagbabayad ba ang kanyang guro ng buwis sa templo. At ang sagot lamang dito ni Pedro ay, opo. Pero kung titingnan natin mga kapatid, pwede naman hindi magbayad si Jesus ng buwis. Bakit? Kasi yung sinisigil na temple tax, ito para sa maintenance, upkeep ng templo at ang mga gawain sa templo. Ngayon, kung titignan natin sa point of view ni Jesus, sino ba ang may-ari ng templo? Sino ba ang may-ari ng templo? Ang kanyang Ama, ang Diyos Ama. Hindi ba sa isang tagpo sa buhay ni Jesus nung siya'y bata, nung siya'y nagpaiwan sa Jerusalem at nang matagpuan siya ng kanyang mga magulang? Anong sabi ni Jesus sa kanyang mga magulang? Hindi niyo ba alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking Ama? Dahil ito'y bahay ng kanyang Ama, following that logic, si Jesus, pag-aari din niya ito. Kaya hindi siya dapat nagbabayad ng buwis. Pero sa Ebanghelyo, pinakita na si Jesus ay nagbayad ng buwis. Sa unang pagbasa, yung ekstraordinaryong kaluwalhatian ng Diyos ang ating natunghayan. Dito sa ating Ebanghelyo, isang ordinaryong mamamayan, ang nagkatawang taong anak ng Diyos, ang ating napamalas. Ngayon, anong pinapaalala sa atin ng mga pagbasang ito? Una,
Hindi man tayo katulad ni Ezekiel na makakita ng kagilagilalas na pangitain mula sa Diyos. Yung extraordinary kaluhatian ng Diyos, pero ito yung makikita natin sa ating paligid, sa papaanong pamamaraan, sa pamamagitan ng mundo, sa pamamagitan ng nilikha ng Diyos, lahat ng nilikha ng Diyos. Minsan matatanong natin, paano tumutubo ang halaman, paano ang ulan ay bumabagsak, paano ang tubig ay sadyang makapangyarihan, bakit gumagalaw ang mundo, bakit makapangyarihan nagasdas ng tubig. Lahat ng ito ay nagmula sa nilikha ng Diyos. Pero may mga pagkakataon ng nilikha ng Diyos, madalas sinisira nating mga tao. Madalas nagiging irresponsableng mamamayan tayo ng mundo sa napakagandang mundo na nilikha ng Diyos. Pangalawa, doon sa tagpo sa Ebanghelyo, yung pagsunod sa batas. Bagamat sabi ko nga, hindi man dapat nagbayad si Jesus, pero nagbayad pa rin siya. Ititanda na kanyang pagsunod sa batas na ipinatutupad sa kanilang lupain. At isang magandang paalaala sa bawat sa atin na patuloy tayong sumunod sa mga batas, regulasyong ipinatutupad sa atin, maging ng ating gobyerno, ng ating simbahan, maging ng ating sariling pamilya. Tandaan natin na anumang batas na ipinatutupad sa atin, ang madalas layunin niyan ay sa kabubuti at kikaayos, hindi lang ng ating pamayanan, kundi ng bawat isa sa atin. Amen. Sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagkat Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ating itutugon, Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang simbahan, sanmang dako ng daigdig, naway walang takot na magpayagpag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao, naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyong sibiko at estado, naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan, naway magkaroon ng malakas at kamulatan na sibikong tungkulin at maging aktibo na sila'y makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Sama rin natin sa ating paninalangin sa misang ito ang natatanging kahilingan ni na Josephine Bardos, Austin at Darlene Santos, Onig Galang Jr. para sa managdiriwan ng kanilang karawan na sina Maria Luis Mariano, Isabella Reynolds Corey. Patuloy nating dalangin ang maagang pagaling ni na Maria Crescelia Laderas Mangginaw, Amelita Robles, Marlon Aguilar, at Natalia Reyes.
at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Romfi, Edelberto Sr., Joselito, Isabel, Eugenia, Roberto, Antonio, Danilo, Bernardino, Manuel, Rosario, Maximo, Victoriano, Felisauro Sr., Rosa, Assumption, Isabel, Benjamin, Juanito, Felisauro Jr., Benjamin, Estefania, Bernardo, Maria Luisa, Florencia at Norma. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong karutarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na pagsuporta, naway maging instrumento kami ng pagtatatag ng iyong kaharian dito sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ngayon'y nananali, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Kayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mauliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana
sa kahitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santo Domingo, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kaharian at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Please be with you po. Mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas sa dulot ng piging mong banal, ngayong ginugurita sa Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan na iyong sambayanan na napaniriwa at napamungan ng kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.